So lahat ng gamit namin na hindi na kailangan, ilalagay ko na sa Welcome sa ating lipat bahay serye mga kapanalig. ng buhay namin. Dito, ayan, magulo. Dahil lilipat na nga tayo ngayong August. Makakaiyak naman dyan. At kagandahan lang sa nalipatan natin, sabi nga ni Ma'am Jane, walang baha. Samahan nyo kami magligpit at maghalungkat ng mga lumang gamit namin dito sa bahay. May resume pa ako dati, oh. O, tignan nyo. Gwapo. Ang gwapo. Nung high school, oh. English 79. Mathematics 78. Sa nalalapit namin paglipat, nagsisimula na kami mag-ayos ng mga gamit. Yung mga dadali namin sa Bulacan, ito ang mga na-terminate na yan. Ayun! Wow! Dumaan na tayo, may fireworks pa, oh! Kung gusto nyo kaming tulungan na mag-ayos ng gamit, walang problema. Tara! So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ganda! Ang ganda! They say slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Magandang umaga mga kapanalig. Ngayon sa episode natin, magliligpit na kami ng mga gamit na namin na dadalhin sa bagong bahay sa Bulacan. Itatapon na namin yung mga dapat itapon para konti lang yung aming mabitbit dahil maliit lang yung bahay. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung realidad ng buhay ko at buhay namin ni Budang dito sa apartment sa loob ng 13 years. Ipapakita ko rin sa inyo yung realidad na itsura ng kwarto namin pag talaga kami ay busy at hindi namin masikaso. Tingnan nyo yung buhok ko. Di ba kanina nyo pa napansin? Yan ang realidad. Kaya hinayaan ko na walang takip. Yan ang realidad. Isinama na natin. Realidad na napapanot na tayo at realidad na ipapakita ko sa inyo na kung gaano kagulo yung aming kwarto pag sobrang busy at may ginagawa. Maintindihan niyo yan kasi si Budang ay may trabaho at pagod din palagi. Kung sino lang yung sinisipag, doon lang kami maglilinis. Ako, naglilinis din ako, pero pag nag-edit ako at sobrang daming ginagawa, hindi ko na rin magawa maglinis. Pero hindi siya tumatagal na ganyan. Nililigpit din namin agad. Lalo na kasi ako may burara ako pag meron akong hinahanap, talagang naghahalungkat ako. No? So, ayan. Ayan po ang itsura ng aming mga gamit pag busy. Itsura ng aming aircon at paligid. Ayan. So yung arinola namin na maliit na nandyan sa gilid at yung mga stock namin na gamit na hindi na ginagamit doon sa labas. At ang higaan namin na magulo kasi hindi ko pa naliligpit, kakatapos ko lang din mag-edit ng vlog natin nung pumunta tayo doon sa Bulacan. At ang mga gamit namin na marumi na mamaya palalaban, nandyan ang mga step-in na nakalagay dyan sa ilalim at ang mga damit namin na sabog-sabog dahil pag nililigpit ko, nahihirapan ako. Pag nililigpit ni Dang, nahihirapan ako maghanap. Halungkat ako ng halungkat, kaya ganito ang realidad ng buhay namin dito. Ayan, magulo. So at least may idea kayo. Marami pa kaming itatapon dito mga kapanalig na gamit. Kasi yung iba hindi na namin talaga ginagamit, nakastock na lang dyan. Ito sa ilalim, ang dami rin namin gamit dito. Yan, napipilian namin mamaya
naligo lang si Dang. So, bago tayo magsimba, syempre every Sunday, ang talagang tina-target natin ay pumunta ng church, no? Para makapagpasalamat at makapag-pray. So, magliligpit muna tayo. At ito ang TV. Ayan, i-share ko din sa inyo, mga kapanalig. Noong time na umiinom pa ako, ang TV namin ay nasira ko. Ayan, ito, may natapon dito, hindi ko pa napalitan, hindi pa namin napalitan. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano talaga, kasi malapit na kaming lumipat ng bahay, ng apartment. Nakakalungkot, kasi 13 years kaming nagstay dito. Pero, syempre, tulad nga nasabi ko, kung saan yung mas makakabuti at mag-grow ako at si Dang, kailangan na talaga natin lumipat. Ayan, taas ang kisame. Ganyan na po ang kisame. Dahil may times na tumutulo na siya. Ano na to, ginawa na pero hindi mahanap yung pinaka area kung saan yung tulo. Yan po. Ito yung apartment na tinuloy namin. Nung pumunta kami dito, ayos-ayos siya. Share ko lang sa inyo, no? Kasi dati, bago ako mag-vlog dito sa kwarto, inaayos-ayos ko muna. 'Di ba? Yung buhok ko aayusin ko muna ganyan-ganyan yan. Kasi liligpit ko yung mga maano ng gamit. Tawag ko, ililigpit ko yung mga mahagip ng gamit. So ngayon, hindi ko ililigpitin yan. Hayaan ko makita nyo. So sa paglipat namin, maraming mababawas na dito. Ayan. Ay, mga gamit namin, no. Alam ko na hindi lang naman kami yung ganito, no, na magkasama sa bahay na magulo. Alam ko nakaka-relate din kayo. May mga babaeng, sasabihin natin may mga babaeng malinis, may mga lalaki malinis palagi. Pero hindi lahat tayo ay pare-parehas. May mga times na hindi namin kayang gawin dahil sa kabisihan. May mga times na sisipag kami na, malinis ang sarap patulog May mga times na talaga matutulog kayo na ganitong itsura. Pero hindi namin pinapatagal. Yun lang ang kagandahan dun. So, ang dami ko ng daldal. Hinintay ko lang si Budang matapos maligo at kakain na kami. So, lahat ng gamit namin na hindi na kailangan, ilalagay ko na sa trash bag para yung maipamigay na namin o pwedeng tawag dito, pwede na naming itapon kasi sobrang dami naming gamit, hindi ko na alam, no? Ayan. So, ayan, yung mga damit dyan. Meron po kami mga damit sa ibabaw ng kulungan ni Cloud. Pipilian pa rin po namin yan, hindi na namin dadalhin yan. Dito may mga gamit din kami. Ayan po ang aming itsura ng apartment. So, hindi ako mahiya sa inyo kung ano man yung makita nyo. Para alam nyo yung iniikutan ko sa loob ng 13 years. No, dito marami akong naging dito, memories. So, dahil lilipat na nga tayo ngayong August. Nakakaiyak naman dyan. Sa tingin ko naman magiging magaang ang buhay natin sa paglipat. Ganoon talaga eh. May mga bagay na kailangan natin i-give up. At ang unang hulog kasi namin doon sa bahay sa Bulacan ay katapusan ng August 30. At ang bayad namin dito sa apartment ay August 22. Every 22 nagbabayad kami ng apartment. So ang hirap naman na magbabayad kami dito ng August 22 ng 7,300, yung 300 para sa parking kasi may motor nga kami. Tapos magbabayad pa kami ng katapusan ng 6,500. So madodoble. Alis din naman kami dito. Kaya nagpaalam na kami sa may-ari nitong apartment at nalulungkot nga sila dahil napakatagal na namin dito. Wala naman kami naging problema ng landlord dito dahil pares na naman kami mababait dito at nagkakaintindihan about sa pet lover din sila. Si Dang at ako malapit rin naman sa hayop kaya wala kaming nagiging problema. Sa mga kapitbahay namin wala rin naman kasi napaka peaceful nga dito sa lugar na to, mga kapanalig, no? Wala kayong isipin na mga chismosang kapitbahay kasi nagkakaintindihan lahat. At sana ganun din sa Bulacan, no? Ganun din ang inihiling ko. So sabi sa amin ni Ma'am Jane, yung kausap namin doon, no, bigyan lang sila ng 1 week. So makakabitan na yung bahay ng tubig at kuryente. Di ba nag-payment na po kayo ng move-in? Bigyan mo lang ako na 1 week time para po ma-connect ko yung water tsaka electricity. Sige po. So sa ngayon, hindi pa talaga tayo makakalipat dahil ang hirap lumipat doon na walang tubig at kuryente. At syempre, alam nyo na ang pangangailangan ng tao, tubig, kuryente, di ba?
tubig nga, yung pinakamahalaga, kuryente. Minsan, mabubuhay naman tayo na walang kuryente. Dati naman walang kuryente. Biglang ganun, no? Ayun, so, ang plano namin, basta bago matapos ang buwan, makapaghakot-hakot na tayo. At nagtanong nga ako kay paring Kagrasa kung meron tayong ma-arkila na truck para natin, mapagkargahan natin ng mga gamit para madala na doon. Yun lang naman. Ang problema lang naman namin yung mga alaga din eh. Pero may kulungan naman. Isasakay namin sa truck. Doon sila, sama-sama. Kasi may mga kasama pa kaming pusa eh. Kaya napakaganda talaga nung area doon sa gilid na pwede nating masakop, di ba? Kahit pa paano para makapaggala-gala yung mga alaga natin at hindi masyadong nakastay doon sa bahay, sa harapan. Di ba? So, tsaka ang kagandahan, hindi naman sa dahil sa up dito, maliit lang din naman yung apartment namin. Pero syempre, mas malaki to kaysa doon sa kabila. Kasama namin dito sa loob yung mga alaga namin. Wala namang problema yun, no? Ang dami na nila, 4. So, masikip na kami. Paano pa kaya doon sa kabila? Mas masikip yun. Pag magkakasama kami doon sa loob, 4 yung alaga namin. So, doon na lang namin sila ilalagay sa gilid ng bahay. Tapos lalagyan na lang namin ng magandang grills, no? Tapos sisementohin, tapos may mga kulungan sila doon na pwede rin silang pakawalan na malaya lang sila. So, ganun lang ang aming gagawin. Tapos lalagyan lang ng bubong para hindi sila mabasa, no? Para hindi sila maano sa ulan, magkasakit, 'di ba? Hindi rin mainitan sa araw, ganun. Plano na rin naming kabitan sa next punta namin, sasama na si Papa, no? Si Papa ni Dang. Yung doon sa Kisame, di ba, sobrang init. Lalagyan namin ng insulation para hindi na mainit. Kasi umiling kami dito sa apartment na alam kong pagbibigyan naman kami kasi wala naman kami pinakitang pangit dito at sobrang tagal na namin na hanggang hindi na kami magbabayad niya ng upa ng 22. Pero magstay muna kami hanggang katapusan para makapag-ready, makapaglinis dito kasi hindi naman natin pwedeng iwan tong apartment ng magulo, di ba? Kasi pag tanggal ng mga gamit na yan, may mga alikabok yan na kailangan linisin. So, ayun, maglilinis tayo. Aayusin natin, no? So, mga katapusan, doon na tayo magpo-for good. Gagawin na natin kanto lang ang Bulacan at Batangas. No, doon na tayo, tumatawag yung aso. Doon na tayo gagawa ng panibagong kabanata ng buhay natin, storya ng buhay natin. Sama-sama tayo maging Bulakenyo. At kagandahan lang sa nalipatan natin, sabi nga ni Ma'am Jane, walang baha. Noong mga panahon na talagang Bagyong Undoy, 'di ba? Nung Bagyong Undoy ay baha na sa Valenzuela at sa Metro Manila, pero doon sa San Rafael hindi pa. So, ibig sabihin, safe tayo doon. No, at sana iadyan ni Lord na habang pang matagalan na hindi abutin ng yung San Rafael, no? Dahil lipat na nga tayo. Hilingin natin mga taga San Rafael, mga kalugar namin dyan, mga magiging kababayan ko dyan. Sabay-sabay tayo magdasal na wag bahain ng San Rafael. Pero syempre, pangkalahatan na din. Magkakaroon muna tayo ng lipat serye, no? Bago tayo bumalik sa biyahe serye kung saan tayo pupunta mga probinsya at sa mga malalayong lugar, kasi kailangan kong pukusan muna mga kapanalig itong aming paglipat. Hindi muna tayo pwedeng kung saan pumunta dahil napakahalaga ng mga bagay-bagay na mangyayari ngayong buwan na to, tulad nga ng paglipat natin. Pero bago pa naman magkatapusan, so may times na babalik ako ng Kalaka para maayos na nga yung yung internet, kasi si Utol kawawa naman pag walang internet, para bumalik na rin sa normal yung aming buhay doon. Tapos babalik na lang ako dito pag kailangan, kasi magpapabalik-balik din kami ng Bulacan dahil ayusin nga namin yung ibang part bago kami tuluyang makalipat at tuluyan ako maging Bulakenyo, no? Go mga taga San Rafael. Ayan, so nakita nyo na yung taas. So sa baba naman, yun, sinabi ko kasi sa kanila yung ibang gamit natin, hindi natin madala lahat. Kasi sa loob ng 13 years na pagtira namin dito, marami na kaming mga gamit na naipon, mga gamit na na-stock na lang na hindi na ginagamit. Kaya ayun yung gagawin namin mamaya di Buddha, na maglilinis kami. Yan, katulad dyan sa taas.
Ayan ang aming apartment dito. Para alam nyo ang itsura nito paglipat naman natin sa kabila. Yung iba dyan ay ano na natin, ipapamigay o isasako na namin. Ayan. Tapos ito, hindi na, dadalhin na rin namin to pero sa labas na lang namin to ilalagay. No, sa ngayon, dadalhin din namin to habang hindi pa kami nakabili ng sofa bed para kay Papa. Ayan. Ito doon lang ito kahit sa gilid. Wala pa naman nakatira dun eh. Kahit sa labas nga yan, tambayan, pwede pa yan. Ayan lang. Kasi mga damit na to, pipilian pa namin. Si Cloud doon, kakulong. Cloud! Cloud! Ligo ka na, hintay lang natin maligo sa buto. Tapos baga-ice ako sa taas. Iaano natin. Yung itong washing machine namin, sa tingin ko, pwede namang ilagay muna to sa banyo. Kasi maluwag yung banyo namin dun eh. So sabi ni Papa, baka lang ha. Pero pag na-ice na natin yung gilid, pwede na natin siyang ilagay. Pag nalagyan na natin ng bakod dyan, yung ano lang, plano ko dun, bibili tayo sa Shopee ng yung parang pangharang na, paano ba yun? Yung pag ganun-ganun, yung pa-ekis-ekis. Para sa kulungan din ng aso, doon sa isang side, tapos dito sa unahan, pwedeng maging labahan natin. Para hindi naman masikip doon sa magiging banyo at magalaw tayo ng maayos. Maglalagay na lang tayo ng sabi ko sa inyo, di ba? Yung mga aso namin, galit sa akin kasi madalas akong wala. Kaya lagi ako tinatawalan eh. Kaya mas maganda pag nasa gilid sila sa Bulacan. Ito mag-ama kasi yan. Ayan, galit sa akin yan dalawa eh. Kaya tuwing bababa ako, nakakulong to si Cal. Ito si Chuchay. Mag-ama yan dalawa. Kumbaga yung dugo niya nananalaytay kay Chuchay. Kaya galit din sa akin yung aso na yun eh. Sasakay namin sila sa isang truck. No. Hindi ko alam kung paano namin bibit-bitin to si Cal eh, kasi matapang to eh. Pero sabagay, may kulungan naman. Kung sakaling ayaw niya, bibit-bitin namin ng isang buo yung kulungan pang sakay sa truck. No, paano? Bibit-bitin natin ng isang buo yung kulungan na ganyan. Wala nang palagsikal niyan. Tapang niyan. Kaya pag pwedeng si Cal, ito matira to sa paggabi, doon sa unahan mismo ng bahay, pag nagka-gate na, doon si Cal sa unahan. Para paggabi may bantay. Tapos yung dalawang babae, si Chinchin, tsaka si Chuchay, sa gilid. Sa gilid lang ng bahay. Kasi binubuntis ni Cal tong si Chinchin eh. Ayan, buntis na naman oh. Laki na naman ng tiyan. Ito, close kami nito kasi baby pa lang to. Inalagaan ko na to eh. Ito pusa, buntis din oh. Ito, may ampong kaming pusa. Ang dami namin pusa dito. Ito, kahit ganito itsura na ito, barako, mabait ito sa akin oh. Nay, may dumi. Excuse me. Yan, dadali namin yan. May kulungan naman dun eh. So doon namin nilalagay yung mga pusa para maisampa sa truck. Ito yung mga, yun nga, napakita ko na sa inyo yung magamit na hindi kakasya to doon eh. Maliit lang yung space namin. Pag-iisipan namin yan kung saan ilalagay, kung pwedeng ipamigay, no? Ang isa pa kasi sa nung nagkaroon kami ng alaga, mga kapanalig, yung mga kulungan kasi nandito sa loob ng bahay. So hindi naman pwede sa labas kasi walang space. Kaya ang kagandahan doon sa napili naming area, nung nakita ko yung gilid na meron pang extra na space, sabi ko maganda to. Dito natin ilalagay yung mga aso. Pwede naman silang mga masyal-masyal, hindi naman sila yung palaging nakakulong. Pag may times lang na may mga bisita na kailangan silang ikukulong. Tsaka yung gagawin naming kulungan doon, pwede silang mamasyal sa loob mismo, malawak. Habang iniintay ko si Budang na matapos maligo, inumpisahan ko na yung trabaho para makarami na tayo. Kasi, pag wala akong ginagawa, mas lalo ako nag-iisip. Kailangan maglinis-linis tayo. Halongkatin na natin yung mga bagay na madadala natin sa hintik. Doon sa Bulacan. Lipat gamit! Tara na! Tulungan niyo ako para mapabilis naman. Okay lang ba? Tara na. Naipon na dito sa ilalim ng lamesa yung mga bag na hindi na ginagamit ni Budang. Siyempre, pag mga babae, may mga bags na nagustuhan, bibilin. Tapos pag hindi na gagamitin, ganun din naman ako. Kaya naiintindihan namin. Naiintindihan na namin ni Budang yung
kung ano yung ano ng bawat isa. Tingnan nyo to. Alam nyo kung ano to? Alright. YouTube! Yung aking silver play button. Dito siya nakalagay. So, hindi ko siya itatapon dahil ito ay mahalaga. Pero ang silver play button natin nasa Batangas, nandun nakasabit. Yeah! Syempre, hindi lang yung mga gamit ni Budang, pati na rin sa akin. Sino kailangan ng box dyan? Kaso wala na itong hindi ko alam kung paano na ito ikakabit. Sino kailangan ng box ha? May mga helmet pa pala ako dito na nandito pa yung cellphone ko dati Ilang years to. Nagamit ko pa ito sa pag-vlog na na siya, nasira na. Kailangan ko rin ng ngayon ng speaking of cellphone, kailangan ko rin ng isang yung mga mumurahin lang, kahit sa Green Hills lang, kahit 2.5 kasi yung ating vlog ngayon, ginagawa nga natin quality. Nagsisearch ako. So yung isang cellphone nag-i-edit, ginagamit ko sa pag voice over. So wala tayong mapapasahan na isang cellphone para magbasa. So kailangan maging dalawa yung gadget ko. Kayang-kaya ko yan. Yeah! Alikabok! Hey! Alikabok yarn? Alikabok yarn? At sa wakas, natapos na rin si Budang maligo mga kapanalig. Medyo matagal kasi maligo to, kaya umpisahan na natin. Importante kasi na dito si Budang dahil may mga papeles siya na na hindi ko alam kung pwede itapon. Mahirap ng kumilos ng tapon na lang tayo ng tapon tapos biglang hahanapin, di ba? Agree? Alright, agree. Alright. So si Budang na yung bahala dito kasi puro puro gamit niya to. Ako na lang yung mga damit ko dito na itatapon o ipamimigay, yun na lang kakaliputin ko dito. Pati dito sa baba. May papeles ba ako? Hindi na sa ilalim. Ano yung mga papeles ko? Kasi dahil sa tagal nating nag-YouTube, 5 years, hindi ko alam kung may mga nakatabi pa ba akong papeles. Kukuhan ko na lang yung mga sa higaan na. Excited na si Budang lumipat Papamigay na natin lahat ng gamit ito. Ayan, tapon na to. Sagot! Sagot! Tapon na. Mahirap na. Ito, imposible ng kasya kay Budang to. Kasi kami sa akin yan, Patapon na Mas maganda kasi balinaw. Mahirap yung mag-aabol Yan na, natapos na tayo mamili ng mga damit. Ito yung mga itatapon. Hindi naman, kung lang, stock lang natin kung sino yung gusto. Tapos doon, yung mga pwede pa. Ngayon, ikaw naman, nandito ata yung mga papeles ko sa ilalim. Ano to? Tapon na to? Kailangan pa ba to? Dami na nating unan. Iiwan na lang din dito. Huwag mo. Pili kayo mga malalamot, dali natin. Ito na yung mga papeles ko. May papeles pa pala ako. Ano to? Ay, mga songbook. Tapon na rin to. Kasi may ganyan. May ka ba? Video ka dati? Hindi ko rin matandaan Picture ko dati Ang payat ko pa. Tignan nyo. Yan ako dati. Tapos yung best friend ko nung kabataan ko, nasa ibang bansa na to, si J.E. Shoutout sa'yo. Tignan niyo picture ko. Wow! Apaka-pogi naman! Normal na habang naghahalongkat ka ng mga gamit, meron ka mga bagay na makikita na magpapabalik sa'yo sa nakaraan. Buko dati, may afro kasi ako dati Bahuin tignan. May resume pa ako dati tignan nyo. Gwapo. Ang gwapo. Makapal pa buho ko dito.
35 results with favorite sa... Anong inaano ko dito? Ina-applyan ko. Ayun nga. Galing... Nag-apply ka sa bench? Oo, galing na ako sa Lee Cooper noon, no, sa Robinson Department Store, Ermita. Lee Cooper Landmark. Nag-trinoma nga pala ako. Nakalimutan ko na nagtrabaho nga pala ako sa Lee Cooper Trinoma. Ayan o. Nakakamiss. Natapos mo ba 2009. yung kontrata mo? Hindi. Ha? Hindi. Sa paghalongkat ko, nakita ko rin yung Form 137 ko nung high school at natawa na lang ako sa mga grades ko. High school, oh. Patingin nga, patingin. English 79. Mathematics 78. Science 83. Ano ba to? Filipino 86, English 85, Mathematics 81, Science 80. Talaga, Mathematics nag-81 ako diyan. Makabayan 84, Aralan 84, Hotel E 81, 85. Hindi naman ako bobo. Ayos din naman. Science 78, Mathematics 78. Parang ipinasa na lang ako dito ah. Titignan mo ba? Tingnan mo to Nagkaroon pa ako ng certificate ng nag-aral ako ng computer pero nakalimutan. May 92 ka mahal ko, Mape. Mape pa. Ba't ka nag-92 dito? Hindi ko alam. Tingnan mo. Nag-aral ako alam mo ba to? Nag-aral ako sa informatics. Oo, hindi ba tinapos mo ba yun? Oo, kaso nakalimutan ko na lahat ng pinag-aralan ko about computer. As in, limot ko na lahat. Mariko. Ba't ka nag-aral ba? Magkakatar sana ako Hindi natuloy. Magkakatar ka? Katar. Ba't di ka natuloy sa Qatar? Nagtumuloy ka na Natuloy sa Katarantaduan. Ay, mga dati kong motor. Kawasaki. Ito yung ospital ako. Nakita nyo to? Ayan Ayan, may ako dito, bakal. Ayan, nabali yan dahil sa pagmumotor. Kaya aksidente ko. Tignan nyo. Ewan ko kung possible pa makita dito. Ayan kita nyo. Kita nyo ba? May bakal sa loob Ayan may bakal Yan. Pasaway ako Ano lang. Dati nagkaroon ako ng sariling gym. Sariling yung parang, alam nyo na, yung gym, yung pang pakalaki ng katawan na Alpha Gym. Pangalan kasi ng grupo namin dati, Alpha So, ayan. Katunayan lang. John Louie Akupang. Nagkaroon ako ng sariling gym, Tapong ko na rin to. Yan, dami na namin Ligpit. Ayun yung mga dadali namin sa Bulacan. Ito mga na-terminate na yan. Mga na-terminate na. Mga gamit. Ito hindi pa namin nagagalaw. Marami pa rin kaming pipiliin dyan. Ito, undergo pa rin siya. Undergo ng tawag dito, quality control. Titignan pa namin kung ano yung mga mapipili pa dyan. Time check, 3:37. Magpapahinga na kami ni Budang kasi magsisimba pa nga kami. At ito yung mga na namin. Ay, makulit sasama namin yan. Makulit Ito yung mga na-reject. Ayan, pati yung mga bag na yan. Reject yan. Isipin nyo kung lahat yan dadali namin doon. Diba? Hindi nakasya yung sa taas. Ito, mga pasado yan. Oo. Pakaway, pasado. Tapos ito, mga reject din to. Itatapon namin. At dahil magsisimba kami, magpapahinga muna kami kasi mga 5 yung ating church. So, pahinga muna. Pagkatapos ko magpahinga, rumekta na ako dito sa may garahe para mapainit ko na yung motor. Tuwing linggo talaga, inuugali na namin ni Budang na makapagsimba. Nanibago kayo, no? Late na tayo sa misa. Ay, nakaw. Nahabol tayo. Nagasikaso pa kasi kami ni Budang nga sa bahay. Mahalaga makaano tayo sa misa, makahabol kahit pa paano.
Diretso sana kami dun sa may Polo Walk ba yun? Yung pinuntahan ko nung nakaraan kaso umuulan. Pero doon pa rin tayo diretso, may labs. Baka kuminto mamaya, pwede pa tayo makapaglakad. Kaya mukhang titigil naman yung ulan. Yung plano natin na pupunta doon sa pinuntahan ko nung nakaraan, makakapunta na tayo. Kahit gabi na tayo makapunta kasi ang talagang target ko, makita natin yung mga ilaw doon. Yung mga ilaw na nagagandahan, mga ilaw na nagkikinangan sa gabi, 'di ba? Mga ilaw na nagbibigay buhay sa dilim. May liwanag ang buhay. Ganon. Sana uminto na para makita ni Budang yung ganda doon. Ilang beses ko nang planong dalhin si Budang doon kaso lang laging pagod na, ganon, galing na sa biyahe. Ngayon naman umuulan. Pero ang first natin syempre, makapagsimba. Di man tayo mabot ng misa, at least makapag-church tayo. Kahit gaano ka-busy namin kanina, sabi ko, tama na yan, pahinga na tayo sa susunod naman. Kasi mahaba-haba pa naman yung araw na pag-ready namin para sa paglilipat. May inayos lang namin para may magawa kami ngayong araw. Kaya sa higa-higa lang kami doon, di ba Budang? At least nakita na namin yung mga lumang tawag dito, mga lumang papeles na bumabalik sa mga alaala natin, alaala ng nakaraan. Puro ulan yung natin hindi na. Puro ulan yung nadadaanan natin, puro baha, puro basa ang ating nadadaanan. Mapapalaban na naman yung motor. Sprayan na lang natin agad mamaya. Maraming salamat pala sa nanood sa ating pagpunta doon sa San Rafael sa bahay. Yan. Sa susunod, pagbalik namin doon, tapos na yun, wala nang gumagawa, pwede nang lumipat. Pinag-uusapan na namin kung paano. Malapit-lapit na tayo sa simbahan. Pagdating namin dito sa simbahan ay nasa kalagitnaan na nga ang misa. Humabol na lang kami mga kapanalig. Diyan na tayo sa labas. Sa bahay na gaman ng parang sa aming maging nagawa na ito ng aming Panginoon. Pagkatapos nitong misa meron pa palang kasunod. Kaya nakapagsimba pa kami ng buo mga kapanalig. Ayan, nakala namin late na kami kanina, pero sa awa ng Diyos meron pa palang kasunod na misa. Kaya nakapagbuo pa kami ng isang misa ngayong gabi. Thank you. Ang galing natin kasi yung kanina pagdating natin kalahati na yung naano natin. Tapos isang buong misa pa. Blessed na blessed naman kami. Thank you Lord. First time natin makapagsimba dito sa Valenzuela, no? Nakapagsimba ka na ba dito? Malakas yung ulan Hanap na tayo ng kainan. Daming kainan dito Sidang na mamimili. Mga simpleng kainan lang. Mulan, sayang, hindi na, ba't parang ayaw ka papuntahin doon, no, Dangbu? Mahal ko. Parang ayaw ka papuntahin doon kasi kada ayayin kita, pagod, o kaya, ganyan nga, umuulan.
napag-usapan namin ni Budang, mga kapanalig, na hindi kami makasabay sa kanta ng simbahan kasi bago na yung version nila dun eh. Yung papuri sa Diyos, iba yung ano, yung tono, yung kordero ng Diyos, iba rin yung tono. Isa lang yung papuri, pero yung kordero ng Diyos, iba eh, no? Pinabagal, tsaka yung ama namin, ibang version na. Nagbayad kaya sila sa writer nun? Iniba nila yung version. Songwriter. Saan ba yung... Ano? Doon ba kaya? Ano? Gusto mo yan? Dito? Di ba kumain na tayo dyan? Gusto mo dito? Sige, try. Aon. Uwi na tayo. Ayun. Wow. Dumaan na tayo. May mga fireworks pa, oh. Woohoo! Ay, salamat sa pa-welcome. Wow. Diba mo, dadaan lang tayo. Iba talaga si Louie TV, oh. Oh. Iba talaga si Louie TV. Oh. Yes, may pa-fireworks pa. Salamat. Na-appreciate ko. Thank you, thank you. Wala na? Okay. Salamat sa inyo, ha. Dami na-appreciate ko. Naiyak ako, ha. Ano yun, opening? Baka opening ng Casa Bella ba yan? Tulad ng dati, magpapaalam muna ako mga kapanalig. Kita-kits na lang sa next update. I got my head in the clouds so high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ganda! Ang ganda! They say slow down, son, take your time.